Matapos ihayag ng Pangulo ng South Korea na itinigil nito ang pagpapautang sa Pilipinas dahil sa posibleng katiwalian, nagpahayag din ng pangamba ang isang grupo ng mga dayuhan. Anila, bukod sa pahiram na pera, baka pati pamumuhunan sa bansa maapektuhan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Umagos na rin hanggang sa interes ng mga dayuhan ang kontrobersya kaugnay ng mga maanumalya umanong flood control projects na kinasasangkutan ng mga kontratista, mambabatas at mga kawani ng gobyerno. Partikular na tumututok ang mga dayuhang investor na pwedeng magdalawang isip ngayon ayon sa isang ekonomista. Sa ganitong lakas ng ingay na nangyayari sa ating politika ngayon, marami ang magdadalawang isip at mag-hold back. Mag-i-invest ka ba sa ganitong klaseng klima, ganitong klaseng environment? Tingin ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, kung hindi mareresolba ang issue ng katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno, pwede ring maghinay-hinay ang mga dayuhang institusyon na nagpapautang sa Pilipinas. They're careful also na kung ganito ang lumalabas yung pera nila, hindi naman na properly used for the projects. Ang pinaka talagang dismaya kami, the staggering amount. You can imagine how much can be done with those billions of pesos. We could actually build a new city. Una na rito, ipinatigil ni South Korean President Lee Jae-myung ang pagpapautang sa Pilipinas ng 28 billion pesos para sa paggawa ng mga tulay dahil sa issue ng katiwalian. Pero ayon sa Finance Department, ay 2024 pa inabandona ang paghiram sa Korea dahil sa France na lamang uutang. Sa gitna ng mga hamon, kapwa nagpahayag ng suporta ang PCCI at ang Makati Business Club sa mga hakbang ng administrasyon na masawata ang katiwalian sa pagtatayo ng infrastruktura. Nagpahayag din ng pagkabahala ang Makati Business Club sa laki ng pondong nailaan sa flood control ng ilang taon, habang hindi nila maipaliwanag na patuloy naman ang pagbaha. Dapat din anilang suriin ang convergence and special support programs sa ilalim ng national budget na ginagamit sa pagtatayo ng mga multipurpose building, local road, streetlight, basketball court, waiting shed at iba pa na mahirap daw mabantayan ang paggamit ng pondo. Sabi ng mga eksperto, apektado rin ng issue ang buhay ng mga Pilipino, partikular ang mahihirap na nadedehado sa paglustay ng pondo ng bayan. Sa lawak at tindi ng katiwalian na ito, at na hindi naman naniniwala ang mga mamamayan na yung mga kontratista lamang ang isip at nakapagpatupad ng mga ganitong proyekto na punong-puno ng katiwalian. Makabubuti nila kung maipapakita ng gobyerno na may mapaparusahan. PDAP scam, no? At the end of the day, alam din natin na ilan politicians na pinagkulong sa detention. So I take it with this gravity of this flood protection scam. Marami. Hindi lang yung nasa political position, pero dito sa mga government agencies na DPWH. Some of the former or maybe incumbent people working for DPWH, they went to casino na they lost almost 1 billion nga eh. We'll have to do the money trail. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.